palayasin. Marcos mga palayasin. Marcos mga palayasin. Sakabay ka Muntinlupa TV, dali. Sasabay daw si Muntinlupa TV. Ito ang katapusan. Ito po ang pagpapatuloy ng ating pagpupuntaw sa damdamin at isipan ng sambayanang Pilipino na hindi tayo mananatiling tahimik sa harap ng lantarang pandarambong at pag-uwalda sa kaban ng bayan. Makikita nyo may tumangal kanina, may mga pictures na inabot. Isa po dyan ay ang picture ni Colonel Grijaldo na nakadetain. Hanggang ngayon, sa loob na po ng 7 linggo, 7 weeks, akusado itong grupong ito ng tuwadkong na ito. Kaya mga kababayan, sabay-sabay po natin awitin ito upang iparinig sa taong bayan na hindi tayo pumapayag na manatili at manumbalik ang kurakot, diktador at abusadong gobyerno ni Marcos. At sabay-sabay nating ipanawagan ang tao, ang bayan, Hindi magagapi ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Imbitasyon, natanggap na natin ang imbitasyon, formal na imbitasyon na nagmula doon sa Joint Committee ng Public Order at ng Information ng House of Representatives. Ito ay katugunan doon sa mga sinasabing mga privilege speech. Kabilang doon sa privilege speech, yung ito si Congressman Ace Masters. Bakit nagkaroon ng privilege speech? Itong miyembro ng platform na si Ace Masters patungkol doon sa mga social media vloggers. Ito ay ang pagpapatunay na epektibo at nasasaktan sila sa mga banat, sa mga buna, sa mga opinyon ng mga vloggers na nagmamalasakit sa bayan. Itong mga vloggers na pinamalit nila na sinasabing walang kwenta, sinasabing wala yan, hindi yan mainstream media, ngayon ay kanilang mga iniinda. Magpapatunay ito na sila ay gagastos ng milyong-milyong pisong pondo ng taong bayan para lamang maharapin, para lamang takutin, para lamang pusanan itong mga vloggers na patuloy na naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sino ba itong mga vloggers na ito? Ano-ano ba itong mga ginagawa nila? Ito lamang mga vloggers na ito. Ito lamang yung mga may pagmamahal sa bayan. Hindi po sila vloggers para lamang kumita. Hindi po sila vloggers para lamang magkamal ng salapi. Kundi ito yung mga vloggers na ang tanging hangad ay makapaghatid ng totoo at eksaktong impormasyon sa sambayanang Pilipino saan mang panig ng mundo. Pero sa halip na ito ay tinutulungan, sa halip na binibigyan ng ayuda ng gobyerno upang maging maayos, upang maging malakas itong mga vlogger na ito, pagkos ito ay kanilang susupiling. Sa pamamagitan ng hearing na ito yung mga pamamaraan upang itong mga vloggers na ito ay harap-harapang takutin. Takutin na ipakukulong. Pasagutin lamang ng yes or no. Sumagot kung ano lamang ang gusto nilang isagot. Yan po ang kanilang mga ginagawa. Bakit po ipatatawag ang isang vlogger? Bakit po ipatatawag ang mga vloggers? Dahil hindi sila katulad ng mga reporter, ng mga mainstream media na patuloy
na tumatanggap ng salapi na nagmumula sa inyo upang manatiling tahimik. Diba? Saan kayo nakakita? Ang tangi na lang nag-uulat ngayon na mararamdaman mong mula sa puso ang mga inuulat. Vloggers. Vloggers na lamang ang mariringgan mo at mapapanooran mo ng eksaktong detalye. Yung mga nangyayari dito sa bansa, yung mga ginagawang panloloko, saan natin naririnig ang tuloy na balita? Sa vloggers. Wala nang mainstream media ang nag-uulat ng eksaktong detalye. Sapagkat lahat yan ay tinapalan na, busog sa pera. Mula doon sa kanilang mga network owners, mga network companies, hanggang doon sa mga reporter na umiikot, na kunwari ay mga kaalyado ng taong bayan, pero sila mismo yung mga nagbebenta ng balita. Ang balitang nakakalap nila, ito yung inaalok nila at ikino-convert na sa pera. Kaya ngayon, yung mga balita na lumalabas, na iniinda ng mga politiko, ito ngayon ang hindi nila makontrol. Paano nila makokontrol ito? Sa pamamagitan ng isasagawang investigasyon. Diba? Doon, ang gagawin nila, hihiyain nila, tatakutin ang mga vlogger upang magsilbing aral, upang magsilbing halimbawa sa sino man natutulad o gagaya. Pero dapat pa nating ikatakot ito? Ha? Ngayon, tatanungin ko, dapat ba natin ikatakot ito? Hindi tayo dapat matakot sapagkat wala tayong ginagawang masama. Wala tayong ginagawang iligal o labag sa batas. Ang ginagawa lamang natin, naghahayag tayo ng mga saloobin kung ano yung tunay na nakikita natin. Inilalabas natin ang tunay na sitwasyon na ginagawa ng gobyernong Marcos, na ginagawa ditong si Martin Romualdez. Yung ginagawa nilang pagnanakaw, diyan sila nasasaktan. Kaya dapat sa darating na hearing diyan sa Kongreso, tumindig tayo, mga tuwiran tayo, huwag tayong papayag na salaulain. Kapag tayo'y sinalaula, salaulain din natin sila. Hindi tayo po pwede na basta lamang gagawing aso o gagawing kuting sa isang tabi. Tayo ang nagbabayad. Tayo ang nagpapasweldo sa mga tindig na politikong ito. Kaya ako nananawagan sa taong bayan, kahit sa mga mukha nila, uulitin ko, hindi lang dapat kayo ang mananagot sa taong bayan. Dapat pati ang mga mahal nyo sa buhay, nakasabwat ninyo sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Maraming salamat po. Ang tao, ang bayan, hindi pagagapi. The people United, you never be defeated. The people united, you never be defeated. The people united, you never be defeated. kay sarap Mabuhay sa sariling bayan. kung walang alipin at may kalayan. Bukas Bayan, sinisingil, bukas ay bawang munding pagkakay pupulan sa tigas ng paglayan. Sabay-sabay! ibon mang may layang lumipad.
tilak. Bayan pa kaya sakdal tilak. Aming magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita. Ating adika, makita kang sakdan laya. Ibon mang may layang lumipad, ulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha at dalita. Ating adika, makita ng sakdal laya. Makita kang sakdan laya. Ang Marcos na gobyerno sisingilin ng taong bayan. Tama! At na ito ay palalayasin sa kapangyarihan. Magaganap yan bilang yugto ng panibagong pagdaluyong ng kasaysayan ng ating bansa. Mabuhay po kayo. Kita-kita tayo sa susunod ng mga pagkilos. Maraming salamat sa bayan ng Pilipinas. Mabuhay!